Hello guys, good afternoon. This is your Pilyong Maestro po, no? Today naman, pag-usapan naman natin itong kakatapos na World Cup, no, na nangyari. By the way, congratulations to Germany, no? Sila mismong namayani sa mismong World Cup, Manila, Philippines 2023. So congratulations to Schroeder also, no? Napakagandang istorya kay Schroeder, no, na yun nga, from summer na walang koponan sa NBA, but now ito World Cup kakatapos lang, siya ang naging MVP, no. So today, pag-usapan natin, no, yung tungkol sa mismong bakit, no, yung mismong USA bumagsak, no, sa di man nakakuha ng bronze, to tell you guys, no, dahil nga natalo sila, no. So ano ba, no, yung mismong pagkakamali nakita natin na ginawa, no, ng mismong USA. So meron akong mga in my list, okay, mga apat to, di ako nagkakamali, these are 4, no. So number 1 ko, guys, no, na masasabi ko na bumagsak ang Team USA is number 1 is not enough experience, no. Yeah, sabihin na natin na yun nga, no, meron silang Anthony Edwards, meron silang Haliburton, meron silang si Austin Reeves, no. Meron silang si Triple J, no? But to tell you guys, hindi sapat 'yon, no? Dahil alam naman natin, no, itong mga minention ko ng mga players na to, oo, they have the skills level, no? Magagaling when you talk about sa NBA, talagang superstar or future superstar, no? But yun yung mismong missing factor nila, no? That is not enough experience, no. Bakit ko nasabi iyon, no? Kamukha nga sinabi natin, iba kasi kapag naglalaro ang talaga namang mga lehitimong may experience na. Sino ba yung mga mini-mention kong yan? Just for example, si Stephen Curry, si King James, no? Si James Harden, no? Kevin Durant, no? Anthony Davis, no? So, yung mga yun yung talagang dapat na talaga naman sinasaba kung talagang gusto nyo, no, na makuha o ma-redeem ang mismong USA, no. But again, yeah, talent-wise, skills-wise, meron yung mga mga players natin, no, sa mismong USA ngayon na sila nga na-mention ko, Haliburton, but not enough experience, no. And let's number 2 naman, no, yung what do you call this one, lack of leadership, no. Kamukha nga sinabi ko, ang nagiging leader nga dyan sa mismong lineup na yan ay si Ant-Man or si Anthony Davis, but wala akong nakikita na kamukha nila LeBron James, no, Stephen Curry, the Black Mamba, no, yung mga kapanahunan na talagang malakas ang USA talaga, no. So yan yung mismong nakikita natin na lack of leadership dyan, no? Oo, sabihin na natin din yung mga coaching staff, talaga namang when you talk about experience, no, these are world champions talaga, no? Si Steve Kerr yan, no? Champion na. Coach Po, kabayan natin. Kahit hindi nag-champion yan, but parating pumapasok sa finals yan. Dagdag pa natin si Ty Lue, no? So, talagang kung pinag-uusapan, guys, yeah, meron meaning factor doon, but hindi sapat Kamukha nga sinabi ko, lack of experience and yun nga, leadership, no? So, kasi sa isang team, guys, kinakailangan talaga may leader, no? So, ikukumpara natin sa mga Europeans. Ito, isang good example dito, yung Germany, no?
marami ng experience yung mga yan. Talagang nagkakalaro-laro na sila, no? Sa mismong international pa, sa mismong Europe pa, no? Ngayon, dinagdag mo pa si Schroeder, no? Na talaga namang nagkakaalaman na, no? So, yan din yung nakikita ko, no, na bakit hindi naging successful ang Team USA ngayon. And number 3 natin sa listahan, okay, yung lack of playing to each other. Yun, nakaka-mention ko nga, no, na talaga namang hindi sapat, no, yung mismong paglalaro nila. Ikukumpara natin sa mga Europeans, no. Kamukha nga na sinabi ko, if you want to redeem the USA, no, bring back, no, just the player of LeBron James, Stephen Curry, no, Kevin Durant, pwede yan, Jason Tatum, pwede na rin si ano dyan, what do you call this one, Anthony Davis, no, James Harden, no, D-Books, no. Yan yung mga mini-mention natin na talagang pandiinan talaga. Well, tignan ko na lang, hindi pa manalo ang mismong lineup na yon. Well, talagang meron talagang dapat na gawin na ang mismong Team USA, no? Pero I think if you will put those players, sure na sure sigurado gold dyan, no? And number 3, ano pa ba yung ano natin? Mismanagement of creating the group. Ayun nga, ano sinabi ko, kulang ng bigs Kaya yung pang number 4 ko guys, no, is lack of bigs. Ano sinabi ko, no? Mismanagement sa mismong create ano ng lineup, no? Kasi hindi balance, no? Kasi as I've said, sa number 4 ko, ito, i-advance ko na, number 4, yun nga, lack of big man, nakikita ko sa mismo lineup na yan, si Triple J, no? At saka si Kessler, ang mismong nagmamando sa mismong ilalim o sa pagkukuha ng rebound, tapos dagdag mo pa si Portis, no? I think, hindi ko naman sinasabing mahinang mga player yon, no? Yeah, sabihin na natin pausbong, rising stars, no, but not enough, no. Just for example, if you will go back sa mga dating lineup ng USA, Shaquille O'Neal, no, yung mga 90s yan, David Robinson, Dwight Howard, no, mga bago, pasok natin dyan sila. Yun nga, Anthony Davis, no, Bam Adebayo, hindi ganun kalakihan para it will create an impact, no. So, yan yung mga sinasabi natin, guys, no, na kulang naging problema, no, na 4 na sa mismo nga nangyari sa Team USA, no. Yun nga, sabihin na natin na yung 3 points talaga naman pumapalo, no? Talaga naman nagsushoot naman talagang USA. Pero if you will compare with the European countries, ang mga nakalaban nila, mas shooter, no? Ang mga European countries. Yan, nakikita ko din yung ball rotation, at saka yung ikot. Nag-aano din yung USA, pero iba ang rotation talaga ng mismong European countries, no? Kaya yan yung mismong dapat tignan, tutukan ng mismong Team USA, no, sa mismong Olympics, no. If you want to redeem yourself, Team USA, well, you need to do is bring back the veterans or the experienced players that you have. Number 1 on the list, of course, is LeBron James. Second on the list, that is Stephen Curry. Then you could add also there the Kevin Durant, Devin Booker, James Harden, no? With your bigs is Anthony Davis. You can put there Zion Williams, or think some other option, no? Na as I've said, you need to balance your lineup with your point guard, with your shooters, with the big mans. So, yan po ang mismong nakikita ko, no, na bakit, no, natalo ang Team USA. I-repeat ko lang ho. Number 1 is not enough experience. Number 2, lack of leadership. Number 3, lack of playing to each other.
Pang-apat ho natin, mismanagement of creating groups. And lastly, yun nga ho, no, lack of big man. So, if Team USA will put an action to this that I mentioned, well, masasabi ko, by Olympics, they will grab the victory. Again, ito po si Pilio Mestro giving you updates sa mismong NBA, PBA, or any basketball or any current issues. Again, Pilio Mestro ho. Peace.